Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 1,000 kaso ng hand, foot, and mouth disease na itala sa buong bansa. Campaign period para sa national positions nagsimula na. Artificial flowers sa tilang panregalo nitong Valentine's Day, patok sa Dangwa. Senate President Escudero, tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Apollo Kibuloy, balik City Jail na matapos isugod sa ospital. At local brand ng banana chips patok sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, umabot sa 1,517 kaso ng hand, foot, and mouth disease o HMDF ang naitala sa buong bansa mula una hanggang ika-18 araw ng Enero. Sa naiulat na pagtaas ng kaso ng Department of Health o DOH, inatasan nito ang lahat ng Health Development Centers kabilang ang Ministry of Health sa Bangsamoro Region na mahigpit na subaybayan at pigilan ang pagkalat ng sakit. Karaniwang naapektuhan ng sakit ang mga batang edad 5 taong gulang pababa. Nagsimula na nitong nagdaang linggo ang pangangampanya ng mga kumakandidato para sa national elections, partikular ang mga kandidatong tumatakbo bilang senador at kinatawang grupo o party list groups. Nakatutok naman ang Commission on Elections sa COMELEC sa target nitong tanggalin ang mga campaign materials na iligal na nakakabit sa mga hindi pinahihintulutang lugar tulad ng pagpapaskil ng mga ito sa punong kahoy, poste ng kuryente, pader ng pampublikong gusali, waiting sheds, footbridges at iba pang hindi itinalagang lugar. Maaari lamang magkabit ng mga campaign materials sa designated common poster areas o private property na may pahintulot ng may-ari at itinalaga ng COMELEC. Samantala, aprobado na rin sa ahensya ang online campaigning bilang plataforma para sa kampanya. Epektibo lamang ang mga ito mula ngayong ika-11 ng Pebrero hanggang ika-10 ng Mayo. Nitong araw ng mga puso, tampok ang iba't ibang panregalo kabilang na ang karaniwang dinadagsa sa dangwa ng mga bulaklak. Narito ang detalye. Ngayong buwan ng mga puso, dagsa na naman ang mga mamimili ng mga bulaklak dito sa Dangwa para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Pero bukod sa mga tradisyonal na bulaklak, ating alamin kung ano pa ang mga pwedeng bilhin para sa Valentine's Day. Dahil nga nauso na ang mga aesthetic gifts, ay ilang artificial flowers na rin ang mga patok na tinda ngayon sa Maynila na nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 1,200 pesos depende sa laki at disenyong mapipili. Isa sa mga nadatnan naming bumibili ng bulaklak ay si Kuya Dexter Diaz na mas pinili ang dried flowers dahil sa mas matagal itong may tatago kumpara sa mga tradisyonal na fresh flowers. Yearly. Kay Mrs. Para mawala naman yung high blood. Bukod sa mga tradisyonal na bulaklak na binibili tuwing Valentine's Day, tampok din ang mga artificial flowers gaya nito na talaga namang pwedeng i-display kahit na tapos na ang okasyon. Nariyan din ang mga arranged bouquet na may tsokolate na nagkakahalaga ng 800 hanggang 1,000 pesos depende sa ayos at materyales na ipapakustomize. Ang iba naman ay imbis na bulaklak, mga teddy bear ang inilagay. Gaya na lamang na tinitinda ni Nanay Ligaya Subion na nagkakahalaga ng 200 piso para sa isang bouquet ng teddy bear. Bukod sa mga naturang bulaklak, ilan din sa mga itinitinda rito ay ang mga lobong korteng puso. Isa si Ate Jessica Blau sa mga matyagang binibitbit ang bugkos ng lobo habang nililibot ang kahabaan ng dangwa para lamang makabenta ngayong araw ng mga puso. Kasi mas mura po kasi ito pag bumili. Pwede sa mga
kaya lang na pera sa kanila. Halagang 50 pesos. Budget friendly Budget po, no? friendly. Hindi lang magsing-irog ang dumayo sa Dangwa ngayong Hearts Day, kundi pati na rin ang mga magkakaibigan na bumibili ng mga bulaklak para sa kanilang mga best friend, family at mga kaibigan na single. This year lang I started. Before kasi tumatanggap ako from family, ganun. This time I decided to give back naman. Sa iba na ba? Sa iba na naman, sa friends. Sa friends naman. Yeah. Tulips po and sunflower po. Every Valentine's po is kaya po. Opo. And yung kakamatay lang din po kasi ng nanay. So, binilan ko po siya ng flowers. At para sa mga nais pa rin na ang mga fresh flower, ang presyo ng isang tangkay ng rosas ay mula 100 pesos hanggang 300 pesos kung nais ang rainbow rose na kulay. At para sa customized rose bouquet, ihanda ang bulsa kung ang nais ay bonggang arrangement gaya nito na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Samantala, isa rin ang 66 anyos na lola na mula pa sa Bukawe, Bulacan na suki ng flower market tuwing may mga okasyon tulad ng undas, graduation, fiesta at Valentine's para mag-angkat ng kanyang ititinda sa probinsya. Kaya naman ang araw ng mga puso ay hindi lamang sa mga taken o may partners in life, kundi pati na rin sa lahat ng mga minamahal natin sa buhay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mariing kinondena ng Gabriela Women's Party ang pisikal na pang-aabusong dinanas ng babaeng DJ na si DJ Jelly Au mula umano sa kamay ng kanyang fiancé. Pagdiin ng Women's Right Group, hindi punching bags ang mga kababaihan, kung kaya't nananawagan ito sa otoridad na tiyakin ang masusing investigasyon sa insidente at panagutin ang may salarin. Pinuri naman ito ng katapangan ng biktima sa pagsasalita at pagbabahagi ng ebidensya ng karahasang kanyang natamo, gayon din ang traumatikong dinanas nito. Ayon sa Gabriela, nangangailangan ng bansa ng konkretong aksyon upang matiyak ang hustisya at suporta sa mga biktima, lalo na sa mga kababaihan. Sa iba pang balita, matapos ideklara ang state of calamity sa ilang mga lugar sa probinsya ng Palawan, dulot ng malakas na buhos ng ulan at matinding pagbaha ay nagpatupad ng price freeze ang Department of Energy sa mga produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG cylinders na 11 kilograms pababa sa lugar. Kasalukuyang epektibo ang naturang price freeze sa Barangay Panaca, Nara at City of Puerto Princesa na magtatagal ng 15 araw magmula noong deklarasyon ng state of calamity. Sa iba pang ulat, nagpatupad ng import ban ang Department of Agriculture para sa mga animal product na magmumula sa Germany. Ito ay kasunod ng Food and Mouth Disease o FMD outbreak sa mga hayop sa naturang bansa. Ika-10 ng Enero nang kumpirmahin ng World Health Organization for Animal Health na mayroon ng FMD cases sa domestic buffalo sa Germany. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ililift lamang ang import ban kapag nakakuha na ang Germany ng FMD-free status. Sa kabilang banda, isang local brand ng banana chips ang patok ngayon sa bansang South Korea. Ikinagalak naman ng Department of Trade and Industry ang tagumpay ng Baghari banana chips sa merkado, kung saan tiniyak ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang suporta para sa mga exporter. Indikasyon din ito ng pandaigdigang potensyal ng mga produkto ng Pilipinas. Susunod sa News Force. Tulfo, Go at Soto nanguna sa senatorial candidates ayon sa Pulse Asia Survey. Agri-Party List Representative Wilbert Lee nilinaw ang rason sa kabila ng pag-atras sa senatorial race.
Embassy of Malaysia at MCCI nagdiwang ng Chinese New Year sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tiniyak ng Senado na walang special treatment na gagawin sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Sinang-ayunan ni Senate President Chis Escudero ang muling pag-review sa party list system o Republic Act 7491. Ito ay matapos ang naging findings ng grupong kontradaya na 55% o 85 out of 156 na mga party list ay hindi nagre-representa sa mga marginalized o underrepresented. Isinawalat ng convener ng grupo na ang mga naturang party list ay may koneksyon sa political dynasties, malalaking negosyo, militar o pulis, may pending na corruption case at may kahina-hinalang mga advokasya. Ayon kay Escudero, dapat na itong amyendahan dahil ang intensyon ng mga kandidato ay tila nasira. Aniya, dapat na magkaroon ng Kongreso ng partikular na pagtukoy sa mga sektor na kailangan ng representasyon. Matapos umano ito ay tsaka napipili ng kandidato kung sino ang magre-representa sa bawat sektor. Kaya naman posibleng suriing muli ng Senado ang sistema nito sa party list. Nakatakdang mag-resume ang sesyon ng Senado sa June 2. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang ulat, binigyang diin ng ilang mambabatas nitong Martes na igagalang nila ang timeline na ibinigay ni Senate President Francis Escudero hinggil sa trial proper ng impeachment proceedings. Tunghayan ang ulat. Nitong Martes ay nanindigan ng ilang mambabatas na igagalang ng Kamara ang timeline na ibinigay ni Senate President Francis Escudero hinggil sa trial proper ng impeachment proceedings. Impeachment is on accountability of public officers. So I think ginawa niyang basis yun for the interpretation na it is a constituent power independent of yung legislative functions of the Senate and Congress. And therefore, it must be taken on its own timeline. Yung pag-interpret nga po ng and the trial shall proceed forthwith. Yung forthwith being agad, interpretation na ito should be taken independently sa legislative. Ayon sa pahayag ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi sila mananawagan ng special session. Ito anya ay dahil sa simpleng rason na ayaw nilang ma-misinterpret at buong pagsusumikap na sinusubukang hindi mangyalam o maka-impluwensya sa hindi pa naisa sa ayos na impeachment court. Ibinahagi rin ni Gutierrez na gagamitin ng House Prosecution Team ang oras para patibayin ang kaso nito laban sa Vice-Presidente kung saan maaaring isama rito ang kamakailang natuklasan ng Commission on Audit na humigit kumulang 12.3 billion pesos na hindi na-settled na financial transactions ng Department of Education. Sa kabilang banda, kapwa sinabi ni na Representative Gutierrez at House Assistant Majority Leader Amparo Maria Zamora na ang impeachment ay isang mahalagang issue sa eleksyon. Pagpapaliwanag ni Amparo, isa itong pagkakataon para sa mga botante na questionin na ang mga tumatakbong kandidato kung nararapat bang panagutin ng taong bayan ang mga opisyal na hindi wastong gumamit ng pampublikong pondo, gayon din ang hindi pagsunod sa saligang batas. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. Maraming salamat po. Sa panig naman ni Gutierrez, kanyang sinabi na ang timing ng impeachment sa loob ng campaign period ay magbibigay daan sa mga botante na mas makilala ang mga kandidato. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Ayon sa kamakailang survey ng Pulse Asia, 14 na mga senatorial candidates ang may posibilidad na manalo sa 2025 midterm elections. Para sa detalye narito si Francis Riudique. 14 na kandidato para sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo sa 2025 midterm elections. Ito ay base sa kamakailang inilabas na resulta ng Pulse Asia Survey. Nanguna bilang senatorial bet si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Pumangalawa naman si Senator Bongo na kaunti lamang ang agwat sa pumangatlo na si former Senate President Vicente Tito Soto. Kasama pa sa naturang listahan ng posibleng manalong senador ay ang 5 re-electionist na sina Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa, Senator Lito Lapid. Kabilang din sino Ben Tulfo, former Senator Ping Lacson, former Senator Manny Pacquiao, TV show host Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay at House Deputy Speaker Camille Villar. Isinagawa ang naturang survey mula January 18 hanggang January 25. Nilahukan ito ng 2,400 respondents na edad 18 pataas. Mayroon itong 2% margin error at 95% confidence level. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang pag-atras sa kanyang kandidatura bilang senador sa darating na eleksyon. Naritong ulat. Marami pong dahilan, pero ang isang dahilan talaga dito ay talagang tayo po ay kinapos sa oras at kinulang po tayo sa makinarya para maabot po ang ating pong mga kababayan para maipaalam ang ating advokasya. Pero gaya ng sabi ko rin, hindi po tayo titigil dito sa ating ipinaglalaban. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga ipinaglalaban. Lack of machinery. Yan ang pahayag ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa kanyang pag-atras sa senatorial race para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo, sa kabila ng pagiging pinakaunang naghain ng kandidatura noong Oktubre ng nakaraang taon. Dito kanya ring nilinaw na ang kasalukuyang nominado para sa kanilang partido ay ang kanyang asawa na si Delphine Gan. Bagamat umatras sa kanyang kandidatura, nangako ang kongresista na patuloy pa ring maninilbihan sa pwesto para isulong ang murang bilihin at healthcare sector sa nalalabing 4 na buwan bago ang eleksyon. Dagdag pa niya, wala ring kaugnay sa isyu ng personal na kalusugan ang kanyang pag-atras. Aniya, pawang personal na desisyon nito bilang kandidato. Base naman sa panayam, kanya ring nilinaw ang isyu ukol sa malaking halaga ng kanyang ad spending. Mata sa mata, kahit kanino masasabi ko na ako po sariling pera ang ginagamit. Wala po tayong kinukuhang pera, wala po tayong mga projects, wala po tayong gano'n. No? Wala po tayong kinuha. The record will speak for itself. Wala po tayong gano'n. No? Wala po tayong corruption at sariling pera, pinaghirapan, ito pong ginagamit natin ngayon. Sa kabila nito, umusbong rin ang issue ng kanyang hindi pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Derechang sagot pa ng kongresista, hindi raw siya nakatanggap sa imbitasyon ukol sa caucus. Bukod dito, inilahad din niya ang kanyang magiging desisyon. Siguro ang gagawin ko, babasahin ko, titingnan ko kung ano yung complaint. No? Kasi hindi ko po siya nabasa at titimbangin natin kung ano po yung nakapaloob doon. No? At siyempre, boboto ako kung ano po yung mas makakabuti sa taong bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balik na muli sa Pasig City Jail si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Ayon sa BJMP, mag-alas 10 ng gabi nitong Miyerkules nang makabalik sa kulungan si Kibuloy. Ito ay matapos na dalhin sa Rizal Medical Center dahil sa sakit na pneumonia. Samantala nitong kamakailan ay tinanggap na si Kibuloy bilang parte ng ini-endorsong mga kandidato ng PDP laban.
Pinawalang bisa na ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng survivor ng aksidente sa Marilake Highway na nagsagawa ng Superman stunt. Ayon sa LTO, hindi na maaaring maging driver ng motor ang lalaki matapos magsagawa ng delikadong stunt sa kalsada. Paalala naman ng LTO sa mga motorista, ang driver's license ay isa lamang pribilehiyo na may kaakibat na responsibilidad. Nag-deploy naman ng mas maraming HPG personnel sa Marilake Highway para mabawasan na ang naitatalang aksidente rito. Magkakatuwang na ginunita ng Embahada ng Malaysia sa Pilipinas at Malaysia Chamber of Commerce and Industry ang Chinese New Year na hangad ang kasaganaan at kaligayahan sa parehong bansa. Faith Villanueva para sa kaganapan. Embahada ng Malaysia sa Pilipinas, kaisa ang Malaysia Chamber of Commerce and Industry o MCCI, nagdiwang ng Chinese New Year upang salubungin ang Year of the Wood Snake. We transition to the Year of the Snake, as we now can see, which is a symbol of wisdom, strategy, and transformation. In Chinese belief, the snake represents intelligence, resilience, and adaptability to change. This year is expected to bring opportunities to those who plan wisely, dare to try new things, and prepare to face challenges. As we celebrate this great occasion, we are reminded of Confucius' teaching that harmony is a foundation of strength. This philosophy aligns perfectly with our aspiration to build Madani, civilized and inclusive, society that respects cultural diversity while fostering unity among people of different backgrounds, as you all can see today. Therefore, let's make this new year fresh and meaningful beginning to further strengthen the spirit of togetherness and family bonds for the well-being of our nation. As we celebrate this special occasion, this of course an opportune time to reflect on the enduring and meaningful relationship between Malaysia and Philippines. Pinangunahan ni Ambassador Abdul Malik Melvin Castellino ang selebrasyon ng Chinese New Year para sa mga Malaysian na nananahan sa bansa. Inumpisahan ang pagtitipon sa pamamagitan ng tradisyonal na dragon dance at pagbibigay ng ampao sa mga bata at mga walang asawa na dumalo sa pagtitipon. Tradisyonal na Malaysian food naman ang inihanda para sa mga nakasaya sa selebrasyon. Ayon kay Ambassador Melvin Castellino, mahalaga ang pagsasama-sama upang salubungin ang bagong taon at sinisiguro na ngayong taon ay mas lalong papatatagin ang relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Friendship and cooperation between our two nations. Over the past 6 decades, we have worked together in countless ways, whether in political, economic, or cultural fields, to create a partnership based on mutual respect and understanding. Malaysian-Philippine relations, of course, continue to grow strength to strength. On our trade side, our trade has grown 5.5% from January to December 2024, reaching almost $8.35 billion. This year is, of course, another exciting year that Malaysia officially shared or assumed the chairmanship of ASEAN on 1st January 2025. Under the theme Inclusivity and Sustainability, we aim to achieve greater peace, stability, and prosperity in the region, as well as globally. In this regard, Malaysia become one of the key players in ASEAN, addressing strategic issues of global challenges such as conflict in Palestine, the South China Sea or the West Philippine Sea dispute, and great powers competition. This year, of course, marks the 10th anniversary of ASEAN Community, which is a milestone of ASEAN progress since establishment in 2015. I'm sure with the projected and strategic plan we laid out, Malaysia will foster deeper cooperation and enhance economic integration as well as ensure ASEAN remains a vital force in the global arena. We have done many projects, as you can see, in 2025. In 2025, this year, we hope to implement many strategic initiatives to further strengthen relations, and I hope I will be able to depend and count on you for the success of these endeavors. We also hope to increase our trade investment,
support Asian businesses to twinkle, which is a part of what MCCI is doing. Of course, nation interest in the ASEAN Championship. I also want to say that all the nations present today, you are very important to us. You have contributed immensely to the Malaysian community as well as you have enhanced and played a crucial role in creating a bond between the two countries. Of course, whether it's business, cultural change, or everyday acts of kindness, you continue to make a positive impact. And I want to thank you for this and for your contribution. Your resilience and dedication, which I'm always impressed at the very best, reflects what it means to be Malaysian. And we are proud of everything that you contribute to both Malaysia and Philippines. I would also like to take this opportunity to thank our Filipino community friends and family who are here today for their warm love and friendship that we continue to enjoy as community of Malaysia and Philippines. This is a beautiful country and people that we call home. And we are always grateful and thank the Filipino community for making us being a part of this family and country. Faith Villanueva, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balitang sports, sa kauna-unahang pagkakataon, nasungkit ng Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Winter Games 2025. Ito ay matapos daigin ng pambato ng Pilipinas sa men's curling gold medal game ang bansang South Korea na nagsettle sa silver medal, habang ang host na China naman ay nagtapos sa bronze medal. Ang tagumpay na ito ng Philippine men's curling team ang pinakamataas na nagawa ng sinumang atleta sa Southeast Asia sa kasaysayan ng kompetisyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, higit 1,000 kaso ng hand, foot, and mouth disease na itala sa buong bansa. Campaign period para sa national positions nagsimula na. Artificial flowers sa tilang panregalo nitong Valentine's Day, patok sa Dangwa. Senate President Escudero, tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Apollo Kibuloy, balik City Jail na matapos isugod sa ospital. At local brand ng banana chips patok sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.